Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome back. Ito po yung lingkod, Robert. Kaya 2 days po tayo nawala sapagkat tayo po ay nagliwaliw. Tayo po ay nagliwaliw noong Ondas. Kaya ngayon, kaya ngayon lang tayo uli nakapag-vlog. Anyway, ito ay pag-usapan po natin itong issue nitong war on drugs sapagkat ay hindi po matapos-tapos. Maraming hindi nagkakasundo. Maraming nagpapahayag ng kanya-kanyang opinion. Ito ating mga politiko hindi alam kung ano ang solusyon para mawala. Kung hindi man mawala ay mabawasan man lang sana itong kriminalidad sa bansa. Peace and order. Na may kinalaman. Actually kasi ang dito ang nangyayari ng mga krimen sa bansa ay sinasabi na malaking anbag dyan ay droga. Dahil sa droga kaya laganap ang krimen. Kapag ang tao ay nakapag-droga o lulong sa droga, ay malakas ang loob gumawa ng krimen. Okay? Kapag ang tao ay addict na sa droga, at kapag wala na pambili, ando na. Mga hold up na, magnanakaw na, mga snatch na. Di ba? Ayan po ang hindi masolve-solve ng ating gobyerno sapagkat ito ang ating gobyerno ay hindi nagkakasundo. Meron isang presidente na meron matinding programa para mawala. Kung hindi man tuluyan mawala, at least mabawasan man lang. At sa ating palagay ay nung panahon ni Pangulong Duterte, at least 80% po ng krimen ay nawala. Hindi man lubusan nawala ang krimen, ang drugs, pero at least nung panahon ni PRD ay masasabi natin na tayo po ay nakapaglakad ng maayos na walang kaba. Hindi kakaba-kaba. Tayo po ay nakakapaglakad sa kalye kahit sa gabi. Tayo ay hindi kinakabahan. Okay? Alam po ninyo nakalain po itong si Senadora Hontiveros. Risa Hontiveros ay matindi po ang kanyang mga binitawang salita doon sa hearing, yung kanyang opening statement. Matindi po ang kanyang banat dito sa dating Pangulo at sa war on drugs at maging doon sa mga naniniwala sa war on drugs. Ito, pakinggan nyo itong banat itong si Risa Hontiveros. Okay? Ito po. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Ayan. Lupit malupit. Sabi ni Hontiveros ay baluktot daw ang pagkaintindi ni Pangulong Duterte sa kaayusan. At tinutukoy niya yung peace and order, krimen,
Lahat na. At itong drugs. Baluktot daw. Hmm. Aha. Eh ngayon ito ano, bago umupo si dating Pangulong Duterte, bago naging Pangulo, eh ang administrasyon po ay si Marcos, si Aquino. Bakit nga ba Marcos? Ha? Ang administrasyon ay si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, at sa administrasyon po, eh kasama po nila dyan si Ontiveros. Nung panahon nila, eh ang dami pong krimen na nagaganap sa bansa. Kaya nga ang mga tao ay nananawagan. Nandiyan yung hold up. Okay? Nandiyan yung rape. Nandiyan yung rape na minsan magkamag-anak pa. Yung tatay, ang anak niya, ginaghasa niya. Okay? Nandiyan yung lahat na naklase ng krimen na nandiyan. Okay, no? Bago umupo si Pangulong Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino. Ngayon, dahil sa kagustuhan ng tao na masolusyonan itong problema sa droga, sa krimen, eh nananabik ang mga tao, ang mga Pilipino, na meron man lang sanang presidente na maupo para na merong daladalang solusyon para sa problema ng krimen sa bansa. At si Pangulong Duterte yon. Kaya nga siya nanalo ng eleksyon. Dahil gusto ng tao itong programa, plataforma ni Pangulong Duterte na war on drugs, peace and order. Eh, ang tanong ko kay Senador Risa Hontiveros, Ma'am, ano sa palagay nyo ang tama kung sa tingin nyo baluktot ang pananaw ni Pangulong Duterte sa issue ng peace and order? Ano sa palagay nyo ang tama? Tama ba na ang mga tao pag naglalakad sa kalye, lalo na sa gabi, ililingon-lingon, kakaba-kaba? Tama ba na ang tao, ang mga Pilipino, kakaba-kaba pag naglalakad sa gabi, lilingon-lingon, na baka sa isang iglap merong kakalabit, akbay, at sabay tutok, sabihin hold up to? Yun ba tama para sa inyo, ma'am? Kung sinasabi niyo baluktot ang pagtingin, pananaw ni Pangulong Duterte. Tanong, Ontiveros, tama ba na ang ama ng tahanan gagahasain ang kanyang anak? Tama ba na ang isang tao mangho-hold up at papatay ng tao, ng mga inosente? Tama ba na ang isang kriminal pupunta sa kalye, manghahablot ng hindi naman niya pag-aari? Tama ba na ang isang tao pupunta sa isang lugar at mangho-hold up? Yun ba tama, Madam Risa Hontiveros? Kasi kung bakit nasabi nyo mali ang pananaw ni Pangulong Duterte sa issue ng peace and order. See? Kaya nga kayo nababansagan Kaya nga kayo nababansagan ng mga mamamayan na kayo ay panig sa mga kriminal. Dapat pag sinasabi ninyo na mali ang pananaw ni Pangulong Duterte sa
issue, kapayapaan, dapat kayo mas may magandang solusyon sana. Kaso wala kayo eh. Wala kayong solusyon eh. Maganda sana yun kung meron kayong solusyon na mas maganda. Yun, okay yun. Tanggap ng tao na, ay, may karapatan si Hontiveros magsabi na mali ang pananaw ni Pangulong Duterte sa issue ng kapayapaan. Dahil, ang kay Hontiveros mas maganda. Kaso wala kayo eh. Oh. Oh, di ba, ma'am? Nandito para magtalo pa kung anong ibig niyang sabihin sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Today, we will take him at his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng gyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon kung hindi siya tatanungin. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yun nanlaban? Talaga? Yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian de los Santos at kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Magang salamat, Mr. Chair. Okay. Sabi niya no? Sabi daw ni Pangulong Duterte, papatayin lahat, papatayin ang mga Pilipino. Actually, ito ulitin ko wala pong binabanggit si Pangulong Duterte na patayin niya ang mga Pilipino. Wala po siyang binabanggit na anuman lahi. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, binabalaan niya ang mga criminal, mga drug addict, mga drug poser. Ito mga sindikato ng droga, na kapag hindi kayo tumigil, may kalalagyan kayo. Wala po siyang binabanggit na anuman lahi. Wala po siyang binabanggit na kritiko. Wala po siyang binabanggit na journalist. Italiwas po sa sinasabi ni Senador Hontiveros. Para bang
linagyan niya ng salita, dinagdagan niya itong mga hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte. Okay? At ako, bilang Pilipino, proud ako at ipagmamamalaki ko, sinusuportahan ko na itong war on drugs ni Pangulong Duterte ay masasabi ko, bilang nakinabang, ay proud ako sa war on drugs. At sinasabi ni Ontiveros, kailanman daw ay hindi may ipagmalaki, hindi may honor ng mga Pilipino. Opinyon na yan. Pero, hindi po sumasalamin sa katotohanan sapagkat, kaya nga nung eleksyon, saan sila pinulot, di ba sa kangkungan? Ibig sabihin, gusto po ng mga Pilipino yan. Ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Suportado ng mga Pilipino yan. Di ba, Madam Senator? Mag-isip ka po. Magpakatotoo ka. Huwag ka puro propaganda. Kaya nga itong ating bansa hindi umuusad. Mayroong isang pangulo na itataya ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, alang-alang sa mga Pilipino, alang-alang sa bansa. Tapos, pilit niyong hinahatak pababa. Pilit niyong hinahatak pababa. Gusto nyo, kayo ang magaling. Kaso, ang mga Pilipino, kitang-kita po na ang inyong sinasabi ay taliwas. I move that we give the opportunity to the former president to have his opening statement. I so move, Mr. President. Second, Mr. Chairman. Yes, it was never the intention to deny the former president to give his opening statement, but upon motion of my colleagues, we are going to give the president the first priority now to give us his opening statement. Mr. President, you're recognized. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyo lahat for inviting me. I'd like to start my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people
families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, most still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. I don't go in it. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power. At hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng polis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk,
and it can be drafted out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, masala ko nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago akong nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya mo. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Okay? Yan po, napakalinaw. Napakalinaw po ng sinasabi na ng dating Pangulo. Yan po, paulit-ulit na nga lang eh. Okay? Paulit-ulit na lang po na sinasabi ng dating Pangulo yan na siya po ay inaako niya ang legal responsibility dito sa war on drugs. Pero, hindi naman natin pwede sabihin na ang pulis gumawa ng krimen na labas sa kautusan. Labas sa kautusan ng dating Pangulo para sa war on drugs ay hindi lang pwedeng yung pagkakamali ng pulis. Yung mali na ginawa ng pulis, kasalanan ng pulis ay pananagutan ng dating Pangulo, mali naman yata yun. Katulad ng sinasabi ni Hontiveros, porket sinabi na ng dating Pangulo, siya
tinitik niya ang full legal responsibility dito sa war on drugs ay siya ang pagkakaunawa ni Ontiveros. Lahat ng kasalanan ng pulis ang mananagot ang dating Pangulo. Ha? Pananagutan ng dating Pangulo. Ang linaw-linaw. Di ba? Sabi ng dating Pangulo, hindi niya pinapayagan ang anumang illegal nagagawin ng pulis, ng mga sundalo, hindi niya pinapayagan yun. Kailangan na ba ulitin? Kailangan na ba ulit-ulitin ng dating Pangulo ang paliwanag? Jesus Maria. Ontiveros, palagay ko hindi ikaw ang karapat-dapat na mamuno sa bansa dahil pag ikaw ang namuno, baka hindi lang baka mas magiging zombie na maging house of zombie na itong Pilipinas dahil baka dumami ang addict. Di ba pagka-addict, payat, luang mata, dilat. Kaya baka maging house of zombie. Itong Pilipinas pagka si Hontiveros ang mamuno sa bansa. Kung pagbabasihan ang kanyang pananaw, sinasabi niya kasi mali daw ang pananaw ni Pangulong Duterte sa issue ng kapayapaan. Mali daw para sa akin, hindi ikaw, Hontiveros, ang karapat-dapat mamuno sa bansa dahil nakakatakot. Ikaw, mabuti ka, mayaman ka, senador ka, gwardyado ka. Sigurado na ikaw ay may maagara sa sakyan. Ay yung mga tao katulad namin naglalakad sa kalye, gabi. Kami kakaba-kaba. Ontiveros, wag magkunwari. Wag kang magkunwari na magaling ka, may alam ka. Dahil kitang-kita mo sa katwiran mo na mali ang pananaw mo, ang pag-unawa mo sa kapayapaan. Baliktad. Sa halip na ang sinabihan mo, si Pangulong Duterte, na mali ang pananaw sa kapayapaan, ikaw yun, Hontiveros. Ikaw ang may maling pananaw sa kapayapaan.